Good morning once again mga ka-trippings. Ayan, magandang umaga sa inyong lahat. Ito na naman tayo. Another day, another project na naman tayo mga ka-trippings. Let's go! Ayan mga ka-trippings, meron tayo dito ng bagong project, bagong demo para sa ating mga product para mapakita sa inyo kung paano yung function, paano yung connection at kung anong itsura ng ating mga materials na gagamitin. Ayan. So mga ka-trippings, itong nakikita nyo dito sa ating video, ito yung ating mga kailangan na materials para sa pagbuo ng ating side mirror accessories. Ayan. So, yung mga gustong mag-convert ng kanilang side mirror from manual folding into auto function ng side mirror. Ayan. Auto fold, may motor, power lens, ayan yung ating dalawa, kaliwa kanan. Pang tilt ng ating ng side mirror lens, yung yung sa yung lens gusto nyong ipakaliwa, ipakanan, itaas, tsaka ibaba. Ayan. Lahat ng accessories ito yung kakailanganin natin. Okay, bali, iano ko muna sa inyo, sasabihin ko kung ano yung mga kailangan nyo. So, it doesn't matter kung ano yung i-convert nyo side mirror, pare-parehas lang yung procedure, pare-parehas lang yung connection. Ganyan, isa lang sila ng mga function. Magkakaiba lang siguro kung halimbawa ibang materials yung gagamitin natin. Okay? Bali, ito yung dito natin, itong motor na ito, sa nakikita nyo. As for now, alam ko na pwede natin pagkabitan nito isa Toyota Vios. From Gen 2 yata hanggang latest, ganitong folding motor yung kakailanganin natin. Pero sa bracket, nagkakaiba siya. Bali, meron tayo ditong iba't ibang klase ng bracket. Ito papakita ko sa inyo. Ayan mga ka-trippings, meron tayo ditong tatlong klase ng bracket. Separate siya. Wala siyang kasamang motor. Pwede ring orderin sa shop natin ng kasama na yung motor niya, set na siya. Bali, itong kinuha ko is tag-iisa lang para maipakita ko lang sa inyo kung ano yung mga kailangan nyo. Okay, so ito, isang bracket na to, as pagkakaalam ko, bali, fitted siya sa Toyota Vios, kung hindi ako nagkakamali, Gen 2 Batman, 2008 I think, 2008 to 2013. Ayan, bali ganito, pang Vios siya, pang Camry, Yaris, not sure sa Corolla din yata, ganito din yata, pang Toyota Corolla. Ayan. Ano to bali yung sa manual nyo, tapos magko-convert kayo ng automatic, ganito yung kakailanganin nyo na bracket, mounting bracket. So ito yung ating motor. So pag nilagay natin siya dito, hindi ito kasi isang side to. Kuhain ko yung isang side para makita nyo na magpit itong motor. Kuhain ko isang side. Ayan, so ito yung ating isang side. So ibig sabihin left side yata ito left side nga itong motor. Tapos ito yung bracket natin na pang Vios 2008 to 2013. Ayan. So, bali pag yung magko-convert kayo, make it sure muna na mag-inquire muna kayo dun sa seller para sigurado, ipa-confirm nyo muna yung itsura ng side mirror nyo. Ayan. So, dapat yung ilalim ng side mirror nyo, ganito yung butas niya, tatlo para sa screw niya. Kung hindi naman tatlo, para sigurado, buksan nyo muna yung side mirror, then i-confirm nyo kung magpipit yung ganito. Ayan, katulad nyan, ayan. Tama ba? Ayan, ganyan. Diba? Fitted siya. Yan yung pang Toyota Vios 2008 to 2013. And then the next na version naman yung Gen 3 Vios hanggang Gen 4.5 yata hanggang sa pinaka latest. Ganito naman yung kakailanganin natin na mounting bracket. So ito right side to, palitan natin ng left side. Ayan, ito yung left side niya. So pag nilagay natin yung folding motor natin, saan na ba yan? Dito, pag ganyan. Yan, fitted siya, di ba? Ayan, yan yung kailangan natin. Okay?
Toyota Vios 2013, I think, basta Gen 3 hanggang 4.5 to latest. Ito yung kailangan natin, okay? And then ang sunod natin ay yung ito naman, itong malaki na to. Anong side ba ito? Left ba ito or right? Left, so sakto. Bali ito naman is ano to, tatlo ang sakop nito na sasakyan na model. Pwede siya sa Toyota Innova, Toyota Hilux, tsaka Toyota Fortuner. Yan. Bali may description naman dyan pag yung nag-inquire kayo sa seller, papakita naman sa inyo kung ano yung tsura ng side mirror na may co-convert nyo. Basta i-confirm bago kayo umorder, i-confirm nyo muna sa seller, okay? Ayan. So ito yung motor niya din na kailangan. Ilagay natin. Sakto ba? Baliktad. Ganyan pala. Ayan, left side. Ayan. Pitted siya, di ba? Okay. Saktong-sakto siya. Ayan. So, ngayon, ang gagawin natin, tabi muna natin itong bracket natin. Ito yung motor natin, ilagay natin dyan para kita sa video. Para pag tinesting natin is, kita nyo na umiikot siya, okay? So, ayan. Tapos, ito na yung ating mga materials na kakailanganin. Ito yung sa switch natin. Power lens switch with the retract button. Ayan. So, pag nakaangat siya, naka-open siya. So, pag pinush nyo siya, magko-close siya. Okay? Pag pinush, magko-close. Pag nakaangat, open ang side mirror. So, itong klase ng button na to is tinatawag siyang locking type. Kasi, pag pinindot mo siya, maglalak siya. 'Di ba? Unlike nung sa isang switch natin, yung ginagamit natin sa yung sa Gen 3 hanggang 4.5, ganito siya. Ayan. Ito naman momentary, yung hindi siya naglalak. Once na pinindot mo, babalik sa dating position. Dalawa to. Kaya ito yung ginagamit natin sa 4.5 hanggang Gen 3 to 4.5 kasi ito fitted to do sa natin, do sa abang sa slot natin sa may driver side. Hindi lang pala ito pang Toyota Vios kasi kasyang-kasya dito sa Mitsubishi Mirage. Yan, fitted siya 100%. Yan yung ginagamit natin. Ito, pwede nyo gamitin. Kaso nga lang wala siyang espasyo o slot para sa bagong model ng mga Toyota, yung Gen 3 hanggang 4.5. Kung mapapansin nyo, wala siyang slot para sa ganitong size. So, ganito lang yung size na meron tayo. Otherwise, kung gusto nyo gamitin to, ikakat nyo talaga yung doon sa may abang niya or kahit saan nyo gusto ilagay. Basta kailangan yung ikat para mag-fit to. Unlike sa, ito rin, pwede rin pala ito sa Mitsubishi, Hyundai, Honda. Basta mag-fit itong niya. Itong buong system niya na to. Ito, yung sukat niya, okay? Unlike sa Gen 2 hanggang Gen 1 yata, Gen 1 na Toyota Vios, from Gen 1 hanggang Gen 2, ganito yata yung nila, yung button. Pati sa din, sa Fortuner, Innova, tsaka sa Hilux, ganito din. Yung sa lumang modelo yan ganito. Ewan ko lang sa new model kung ganito. Alam ko pag bagong modelo na, yung na yata, yung parang joystick, yung ganon. Pero meron din tayo in the future, gagawin ko rin siya ng tutorial, papakita ko rin sa inyo, okay? Ayan. So, ito yung ating switch. And then, ang sunod natin is ito na yung sa ating power lens. Yan, kaliwa kanan yan. Ito yung kaliwa, ito yung kanan. Bali, yung sa shop natin, original po yun. Second hand siya. Slightly used, just to inform you. Hindi siya brand new, pero 100% working po siya. So, tested siya. Tinetest natin siya one by one bago natin siya ipadala kung sino man yung order, okay? Yung kasi may kamahalan yung brand new niyan. Pero ito, original to. 100% original yan. Sa stock yan, okay? Yan, yung sa side mirror lens natin, yung pang tilt. Yan, yung actuator natin. And then sunod, ito yung ating universal na palagi natin ginagamit. Universal ng sa auto-podding module natin. Ayan, okay? And then, ito yung motor natin. Okay, kita nyo. Then, ang gagawin natin is ite-testing na natin siya. Papakita ko sa inyo paano siya gagana. Okay? Ayan. So, balito, mayroon ditong na-disconnect na isang wire. Ito, yung white is dito to siya sa dito sa violet. Ayan, i-connect muna natin. Na-disconnect kasi. Maiksi kasi yung wire kaya pero pag pag may nag-order na yung halimbawa sa set or may request, natin yan, dudugtungan natin yan para mas mahaba. Okay? Ayan, tapos ito naman yung brown dito sa violet sa switch. Connect na lang natin na maayos. Ayan, para
Hindi sila maghiwalay. Ayan. Okay. Ayan, double check yung mga wire. Hindi sila nagdidikit. Yung dito sa module natin, ayan. Ito, close, open. Ito, okay. Yung dito natin, yung brown wire. Where is it? Ito, okay siya. Ayan, okay, ito. Hindi ko na binalutan kasi medyo hassle. Basta minake sure ko lang na hindi lang sila magdidikit. Ayan, okay, ayan. Okay, ito yung sa power source natin. Ayan, yung negative tsaka positive. Pero pag nilagay nyo na ito sa sakyan nyo, yung dito sa module, dalawang wire yung ikukunik nyo dyan. Isa sa constant power na 12 volts. Meron tayong tutorial, makapanood nyo dyan. Lahat-lahat yan. Tapos yung kulay yellow natin sa module natin is ACC. Accessory siya, okay? Ganito rin dito sa ano. So yung sa switch naman, bali, ang power source nito is iisa lang. Bali sa ACC lang siya i-connect, okay? Sa accessories lang. So wala siyang constant power. Kasi gagana lang yung switch natin kapag ino natin ng accessories o kaya on position, okay? Ayan, ito yung ating plug. So ipa-plug na natin. Tingnan natin kung pagana natin. Saksak natin. Okay. So nag-ano siya, nag-react siya kaagad. Na ano kaya yung close ba yun or open? Basta yun lang ganyan. Ano yun lang natin. Tingnan na lang natin. Okay? So pag i-close, ayan, naka-ano siya. Naka-open ba yun? Okay. Ayan, so testing na natin. Okay, ito yung switch natin. Dahan-dahan lang natin. Huwag natin masyado galawin kasi baka yung mga wiring yung biglang magdikit-dikit. Okay? Ayan, total na ano natin yung sa motor. Retractable natin. Ituloy-tuloy na natin yan. Okay? So, ayan, kunwari, yan, nakaangat diba yung button natin. So, that means, assuming lang natin kasi pwede naman natin pagpalitin yung ating connection sa motor. Kapag mali yung ikot niya, pwede natin pagpalitin yung wire. Okay? Kung alin yung close, alin yung open. Kasi dito hindi ko ma-determine kung open yan o close. Malalaman lang natin pag nilagay na natin sa sa side mirror. Kasi makikita natin yung position ng side mirror or close or open. Okay? Ayan, kung ano ganyan, pindutin natin. Nakaangat siya. So, that means assume. So, naka-open siya, di ba? Ngayon, pag pinindot natin, magko-close dapat yung side mirror. So, tingnan nyo yung motor. Pindutin natin. Ayan. So, nag-close ang side mirror. Ayan, tingnan nyo, nakalubog siya. Ayan, then, o-open natin yung side mirror. I-press natin to. Ayan. So, nag-open siya. Okay. Now, close again. One more. Ayan. Ayan. Open. Okay. Doon, ang sunod na naman natin is ito. Dito na tayo sa ating power lens. Okay. Yan. Bali, ito yung ano natin. Left and right. So, left, right. So, yung ano niya, pag yung naka-even siya, makikita nyo yung button na yan. Pag parehas siyang ganyan. So, ibig sabihin yan, neutral yan. So, kahit anong pindutin natin dito, up, down, walang mangyayari yan. Hindi yan magre-react. Pag pinindot nyo siya rito sa kaliwa, ayan, magkiklik siya, makikita nyo, makapansin nyo, nakalubog yung L, nakaangat yung R. So, ibig sabihin, ito ang gagana. Pag binalik natin ng gitna, ganyan, neutral, hindi ang gagana. Pag pinindot naman natin sa right, may click, mapapansin nyo, lubog yung R, yung L nakaangat. So, that means, ito ang gagana. Ayan, subukan natin. Neutral, wala. Ngayon, sa left side. Okay. So, pindutin natin yung left side. So, dapat ito, mag-tilt siya, going to left. Lulubog siya. So, yung mirror, pupunta sa left side. Gawin natin. Ayan. Kita nyo? Gumagalaw. Okay. Then, pindutin natin yung right. Pabalik siya. Magra-right dapat siya. Ayan. Tapos, pindutin natin yung up. So, dapat, tataas siyang ganun. That means, paangat yung mirror. Lulubog to, aangat to. Pindutin natin. Yun. Oh, pindutin natin yung down. So, ibig sabihin ito dapat magda-down. Yun, aangat yun. Kasi down siya. Okay? Down. Ayan. Kita nyo? Nagtitilt siya. Okay? Up. Okay? Left. Right. Okay? Then, dito naman tayo sa right. So, ilipat natin sa right. Yung function. Yan. Kita nyo yung button. Pindutin natin. Neutral. Then, right side. So, ito naman dapat yung gagana.
So, pindutin natin yung left. Dapat ito lulubog. Left. Ayan. Kita nyo? Op. Ayan. Kapag ganyan, sumasagad, walang problema yan. Hindi yan nasisira. Ganyan talaga siya. So, ibig sabihin, sagad na. So, i-ano natin siya. I-right. Ayan. Okay. Okay. Tapos, i-ano naman natin. Balik natin siya. Pagitna natin. Ayan. And then, up. Ayan. Kita nyo, nagtitilt siya. Up. Okay. And then, down. Down. Ayan. Nagda-down siya. Okay. O, left. Right. Up. Down. Neutral. Left mirror. Tilt to left. Tilt to right. Tilt up. Tilt down. Okay, working. Neutral. Auto fold. Close mirror. Okay, working. Then, open mirror. Okay, nag-open siya. Ayan. So, ayan mga ka-trippings, yung ating full function ng ating mga accessories na gagamitin kapag nag-convert tayo ng ating side mirror. Manual folding into auto folding. Ito, yung sa ano natin, sa lens natin, tanggalin natin sa saksakan para wala ng power. Yan. Ito yung sa lens sa actuator natin, yung pang tilt ng ano. Bago kayo order nito, i-make sure nyo lang din kung ganitong klase ba or yung tornilyuan niya is mag-pipit sa inyong side mirror. It doesn't matter kung magre-replace lang kayo dati nang mayroong power lens yung ano nyo, side mirror nyo. And then halimbawa nasira, sabihin natin nasira na siya. So magre-replace kayo. So make sure lang muna na i-compare nyo muna, message nyo muna yung seller kung parehas ba siya ng ganito. Ngayon, kung maglalagay pa lang kayo niyan, make sure naman na ganun din na yung mga tornilyo niya is fitted. Bali yung dito sa atin sa Gen 2, yan 2008 to 2013 na bracket, eto sukat na sukat yan dito. Ayan, tanggalin natin ang ano to, left side ba ito? Oo, tama, left side. So ito yung left side, subukan natin, pakita ko sa inyo, tanggalin natin yung connection nito. Ayan. Okay, wala na ba? Ayan. So, ayan, ito yung left side na bracket, ito yung ating motor. So, pag nilagay natin siya dito, fitted siya. Bali, sukat na sukat yan. Subukan natin. Ayan. O, di ba? Fitted na fitted siya, pati yung tornilyuan. Bali, kapag umorder kayo ng set nito, ito, kasama to, ito, depende kung anong request nyo. Ayan, may kasama na tong tornilyo. Bali, 3 tornilyo yan. 1, 2, 3. Ayan, kasama na yan para hindi na kayo mamroblema pag nag-convert kayo, hindi na kayo maghanap kung saan ng screw na ilalagay nyo. Ayan, fitted na fitted yan mga ka-trippings. Ayan, talagang design talaga siya para sa pang-convert talaga ng, hindi lang sa pang-convert, pang-replacement talaga ng side mirror natin. Ayan, okay, fitted siya. Sa right side din, ganun din, pakita natin, kuha tayo ng isang bracket dito ng right side. Ito ba yung right side? Subukan na, i-compare nga natin right side. Ito yung right side natin. Yan. Tanggalin natin yung connection. Okay. Ayan. So, ito yung right side natin. Ilagay natin siya dito sa bracket natin. Ayan. O, diba? Swak na swak. 100% yan, mga ka-tripping. So, o, diba? O, so meron ka ng set ng ang tawag doon, lens actuator, bracket, sama mo pa ng motor, sama mo ng module, sama mo ng switch. So ano pa mga ka-tripping sa mangyayari sa manual fold mo na side mirror? Manual yung lens mo, manual adjust, then yung folding niya is manual, then kinonvert mo siya, oh. 'Di ba? 100% fully upgraded yung side mirror mo. Pero stock pa rin yung ginamit mong side mirror, 'di ba? Ayan, bali pinalitan mo lang yung loob ng parts niya. From manual into auto folding. Ayan mga ka-trippings, okay? Ayan. So sa ano naman mga ka-trippings, sa wiring diagram naman itong mga to, gagawan ko na lang siya ng separate para at least malinaw. Kasi kapag dinagdag ko pa dito, masyadong mahaba na yung video. Bali ito yung first video lang natin, at least meron kayong idea kung paano. Pero just in case na hindi nyo makita yung ano nito, tawag doon, yung diagram niya, yung step by step, yung connection niya talaga, huwag kayong mag-alala, i-message nyo lang ako. Basta nag-avail kayo nito,
bibigay ko sa inyo yan, walang problema. Ano yan, madali lang naman yung pag ano nito. Then sa ano niya, 'di ba yung tutorial natin sa pag-install one by one, pare-parehas lang naman yung procedure niyan. May mga video tayo diyan. Ma-access niyo yun dyan sa ating YouTube channel. Ayan. Ayan mga ka-trippings, okay? So successful yung pag-demo natin ng ating mga accessories sa pag-convert ng side mirror from manual fold into auto folding. Okay? So ito lahat ito pwede itong lens actuator, itong switch, itong motor, itong universal natin na actuator, folding actuator. Fitted to sa ating Toyota Vios, Innova, Hilux, Fortuner. Ayan. Kapag manual lahat yung ano nyo, side mirror nyo, convert nyo ng 100% upgraded na sa auto lahat. Yan, pwede yan. Ito kahit saang sasakyan nyo to gamitin, total universal naman ito. Ayan, okay? So kahit ano sasakyan, pwede nyo gamitin ito. Ayan. Tapos itong switch naman, base sa pagkakaalam ko na nakikita ko din, ayan, sa Toyota, sa Mitsubishi yata, ganun din yung old model nila siguro, parang ganito din yung control nila. Ayan. Then sa Hyundai, tapos sa Honda, baka ganito din, hindi ko pa sure, baka ganito din yung ano nila. Tapos kung halimbawa naman dati nang may ganito yung ano nyo, yung control nyo, tapos gusto nyo na replacement lang, make sure nyo muna na parehas yung ano, yung connection, yung ganito nya, yung socket connection nya. Ayan. Bali 9 pin ba ito? 2, 4, 6, 8. Oh yan, 9 pin siya. Ayan. So dapat make sure na katulad nito Kasi kapag nag-replace kayo, binili nyo to, and then pag yung ikakabit nyo na, iba pala yung socket connection na nakalagay sa sakyan nyo, di ba? Pero kung papalitan nyo yung buong system, pwede nyo tong ipalit. Bilihin nyo to kasama itong ano nya, wire connection nya. So bali splice nyo na lang ito. Sa pag-splice naman ito, madali lang naman kasi magkakaroon to ng mga label, yung diagram nya. Okay mga ka-trippings? So hanggang dito na lang yung ating video mga ka-trippings. Sa next video natin sa susunod, bali yung wire diagram nya, everything, lahat ng mga parating natin accessories, DIY, step by step ng pag-install ng ating mga car accessories. Okay mga ka-trippings? So hanggang dito lang. Have a good day. Have a safe trip always mga ka-trippings. Bye bye!